Magandang araw mga bata! Kamusta kayo dyan? Sana ay ayos at mabuti lang inyong mga kalagayan dyan sa inyong mga tahanan. Palagi mag-iingat ha! Ako ay muling nagbabalik upang talakayin ang bagong aralin at simula ng ating EDUK Vlog. Sa ating EDUK Vlog ay bibigyan natin ng pansin ang mga aralin sa Filipino. Sana ay palagi niyo akong samahan sa ating mga susunod pang talakayan. Maraming salamat! Tara, simulan na natin ang ating talakayan. Narito ang ating mga layunin. Una, nagagamit ang pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar at bagay sa paligid. Ikalawa naman, nakikilala ang mga kategorya ng pangalan. Dumako na tayo sa ating panimulang gawain. Para sa ating panimulang gawain ay magkakaroon tayo ng isang laro at ito ay tatawagin natin, ano ito? Ano nga kaya ito? Narito ang ating panuto. Una, tukuyin kung ano ang nasa larawan. At ikalawa, gamitin bilang gabay ang mga salitang ibibigay upang matukoy ang itinatago sa larawan. Naway naintindihan ninyo ang ating mga panuto. Tara, simulan natin. Ano kaya ito? Una, ito raw ay isang bagay. Ito raw ay sasakyan. At ikatlo, ito ay lumulutang. Ano nga kaya ito? Tama, ito ay isang bangka. Tama ba ang inyong kasagutan? Dumako na tayo sa ikalawang larawan. Ito ay isang hayop. Kalawa, ito daw ay mabangis. At ikatlo, ito raw ay mapanganib. Ano nga kaya ito? Tama, ito nga ay isang leon. Dumako na tayo sa ikatlong larawan. Ito ay lugar. Kalawa naman, ito ay pasyalan. At ikatlo, ito ay makasaysayan. Anong lugar kaya ito? Tama, ito ay ang Luneta o Rizal Park. Siguro nakapunta na kayo dito. Dumako na tayo sa ikaapat na larawan. Ano kaya ito? O sino kaya ito? Ito raw ay isang bayani at isa ring manunulat. At isa siyang doktor. Sino kaya ito? Tama, siya nga. Siya si Dr. Jose P. Rizal. Kilala niyo siya, di ba? At panguli, ano kaya ito? Isa daw itong pagdiriwang. At dito ay may pagbibigayan. At kapanganakan daw to ni Jesus. Siguro alam niyo na ang sagot, no? Tama, ito ay Pasko o Kapaskuhan. Balikan natin ang 5 salitang nakuha natin sa ating panimulang gawain. Una ay bangka. Pangalawa ay leon. Pangatlo, si Dr. Jose P. Rizal. Ikaapat ay Rizal Park. At panghuli ay Pasko. Bangka, leon, Dr. Jose P. Rizal, Rizal Park at Pasko. Dumako na tayo sa ating aralin at ito ay patungkol sa pangalan. Pangalan ng ating aralin para sa araw na ito. Ano nga ba ang pangalan? Alam niyo ba kung ano ang pangalan? Narito,
Ang pangalan ay bahagi ng pananalitang nagsasaad ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Ulitin ko. Ang pangalan ay bahagi ng pananalitang nagsasaad ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Mayroon tayong mga kategorya ng pangalan. Una ay ngalan ng tao. Ikalawa, ngalan ng bagay. Ikatlo, ngalan ng hayop. Ikaapat ay ngalan ng lugar. At panghuli ay ngalan ng pangyayari. Tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Balikan natin ang mga salitang nakuha natin sa panimulang gawain. Dr. Josepe Rizal, Bangka, Leon, Rizal Park at Pasko. Ang mga ito ay halimbawa ng pangalan. Si Dr. Josepe Rizal ay ngalan ng tao, ang Bangka ay ngalan ng bagay, ang Leon naman ay ngalan ng hayop, samantala ang Rizal Park ay ngalan ng lugar at Pasko ay pangyayari. Tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Dumako na tayo sa ilang halimbawa. Una ay para sa ngalan ng tao. Pulis, doktor, guro, Aris, Maria, Ali, Nena. Ang lahat ng yan ay halimbawa ng ngalan ng tao. Para naman sa ikalawa ay ang ngalan ng bagay. Aklat, bulaklak, pagkain, tsokolate, at upuan. Narito ang mga halimbawa para sa ating ngalan ng bagay. Dumako naman tayo sa ikatlo at ito ay para sa ngalan ng hayop. Ibon, aso, kalabaw, brownie para sa ngalan ng iyong aso at simuning para sa pangalan naman ng isang pusa. Dumako naman tayo sa ikaapat at ito ay ang ngalan ng lugar o pook. Parke, palengke, paaralan, simbahan at pagamutan. Alam kong napuntahan nyo na ang lahat ng yan. Yan ang halimbawa ng lugar o pook. At para sa panghuli ay para naman sa ngalan ng pangyayari. Pasko, kaarawan, piyesta at araw ng kalayaan. Ayan ang ilan sa mga halimbawa ng pangyayari. Dumako na tayo sa ibang halimbawa gamit ang pangungusap. Una, maganda ang aking nanay. Maganda ang aking nanay. Ano ang pangalang ginamit sa pangungusap? Tama, ito ay ang nanay at ang nanay ay ngalan ng isang tao. Mahusay. Sa ikalawang pangungusap ay mainit at masarap ang tinapay. Mainit at masarap ang tinapay. Ano ang pangalang ginamit sa pangungusap? Tama, tinapay at ito ay ngalan ng isang bagay. Mahusay. Para sa ikatlong pangungusap, tahol ng tahol ang mga aso. Tahol ng tahol ang mga aso. Ano ang pangalang ginamit sa pangungusap? Tama, aso at ito ay ngalan ng isang hayop. Sunod na pangungusap. Malapit na ang aking kaarawan. Malapit na ang aking kaarawan. Ano ang pangalang ginamit sa pangungusap? Tama, kaarawan. At ang kaarawan ay ngalan ng isang pangyayari. Mahusay. At para sa panghuling pangungusap, palaging malinis ang aming paaralan. Palaging malinis ang aming paaralan. Ano ang pangalang ginamit sa pangungusap? Tama, ito ay ang paaralan. At ang paaralan ay ngalan ng isang lugar. Mahusay. Nawa ay naintindihan na ninyo ang ating tinalakay ngayong araw na ito. At ito ay patungkol sa pangalan. Ano nga ulit ang kahulugan ng pangalan? Ang pangalan ay bahagi ng pananalitang nagsasaad ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. At ang mga kategorya ay tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Mahusay mga bata, nawa ay naintindihan nyo.
Dumako na tayo sa ating mga pagsasanay. Para sa ating pagsasanay, narito ang ating mga panuto. Una, sa inyong tahanan, kumuha ng lapis at papel upang sagutan ang pagsasanay. O kumuha na kayo ng lapis at papel ha? Tara, alamin natin. Narito ang ating panuto. Tukuyin ang naiibang pangalan ayon sa kategorya sa bawat bilang. Tukuyin ang naiibang pangalan ayon sa kategorya sa bawat bilang. Una, kusina, kutsara, plato at baso. Ikalawa, baka, kalabaw, gatas at kambing. Ikatlo, magsasaka, mangingisda, tindero at paninda. Ikaapat, parke, manlalaro, palaruan, pasyalan. At ikalima, regalo, Pasko, kaarawan at piyesta. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang sagutan ang ating unang pagsasanay. Galingan ninyo ha! Huling 1 minuto. Huling 10 segundo. Narito ang mga kasagutan para sa ating unang pagsasanay. Sa unang bilang, ang naiiba ay ang kusina dahil ito ay lugar, samantala ang kutsara, plato at baso ay mga bagay. Sa ikalawang bilang, ang naiiba ay ang gatas dahil ang gatas ay isang bagay, samantala ang baka, kalabaw at kambing ang lahat ng iyon ay mga hayop. Para sa ikatlong bilang, ang naiiba ay paninda dahil ito ay isang bagay, samantala ang magsasaka, mangingisda at tindero ay mga tao. Sa ikaapat na bilang, ang naiiba ay manlalaro dahil ito ay isang tao, samantala ang parke, palaruan at pasyalan ay isang lugar. At para sa ikalimang bilang, ang naiiba ay ang regalo dahil isa itong bagay. Dahil ang Pasko, kaarawan at piyesta, ang lahat ng iyon ay pangyayari. Sana nakakuha kayo ng 5 tamang sagot. Mahusay mga bata. Dumako na tayo sa ikalawang pagsasanay at narito ang ating panuto. Tukuyin ang pangalang ginamit sa pangungusap at kung ito ba ay tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Unang pangungusap, matibay at malaki ang mga gusali. Kalawa, si Kiko ay masipag mag-aral. Katlo, ang aking alagang pusa ay malambing. Kaapat, mahilig akong maglaro sa palaruan. At panglima, malapit na ang araw ng mga ina. Ulitin ko, ang gagawin po ninyo ay tukuyin ang pangalang ginamit sa pangungusap at alamin kung ito ba ay tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari.
2 minutong muli para sagutan ang pagsasanay na ito. Galingan ninyo ha! Huling 1 minuto. Huling 10 segundo. Narito ang ating mga kasagutan para sa ikalawang pagsasanay. Una ay gusali, at ito ay ngalan ng isang bagay. Ikalawa ay kiko, at ito naman ay ngalan ng isang tao. At ikatlo ay pusa, at ito ay ngalan ng hayop. Ikaapat ay palaruan, at ito ay ngalan ng isang lugar. At panglima, araw ng mga ina, at ito ay ngalan ng isang pangyayari. Gusali, kiko, pusa, palaruan, at araw ng mga ina. Yan ang ating mga kasagutan para sa ikalawang pagsasanay. Sana nakakuha ulit kayo ng 5 tamang sagot. Mahusay mga bata! Dumako na tayo sa ating pangwakas na gawain. Para sa ating pangwakas na gawain ay narito ang ating panuto. Magbigay ng 3 magkakaibang pangalan na magkakaugnay sa isa't isa. Magbigay ng 3 magkakaibang pangalan na magkakaugnay sa isa't isa. Narito ang ating halimbawa: mag-aaral, aklat at paaralan. Ang 3 iyan ay magkakaiba dahil sa kategorya. Ngunit ito ay magkakaugnay sa isa't isa. Ang mag-aaral ay tao, ang aklat ay bagay at ang paaralan ay lugar. Muli ay bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang sagutan ang ating pangwakas na gawain. Galingan ninyo ha! Huling 10 segundo. Narito ang mga kasagutan para sa ating pangwakas na gawain. Una ay tindera, paninda at palengke. Ang 3 ito ay magkakaibang pangalan, ngunit magkakaugnay sa isa't isa. Ikalawa ay doktor, gamot at pagamutan. Ang 3 ito ay magkakaibang pangalan, ngunit magkakaugnay sa isa't isa. At panghuli, pari, kampana at simbahan. Ang 3 ito ay magkakaibang pangalan, ngunit magkakaugnay sa isa't isa.
Sana nakakuha kayo ng tamang sagot. Maaari itong ipawasto sa inyong mga magulang. Maraming salamat mga bata. Muli ay maraming salamat sa pagsama sa ating talakayan ngayong araw patungkol sa pangalan. At sana ay makasama ko pa kayong muli sa ating mga susunod na eduk vlog. Hanggang sa muli, paalam!